So bali ito na po yung pinaka working prototype natin. So ito yung solar panel niya. Ang voltage niya is nasa 21 to 24 volts. Enough para i-charge yung 12 volt system na power supply natin. Then yung dulo yung wire ng solar panel is kinabitan ko na ng DC jack para mas madali na lang isalpak dun sa may mismong machine. Bale ito yung magiging saksakan ng solar panel. Ganun lang, simple as that. Then since hiwalay yung power supply ng motor and then yung microcontroller, meron tayong dalawang switch. Bali yung on dito is yung number 1, tapos off yung 0. Kapag in-on natin yan, makikita natin dito sa may panel box na naka-on na yung system. Mga relay module na magko-control sa movement ng linear actuator, charge controller. Kita nyo naman po naka-turn on yung sign ng charging kahit nasa lilim lang yung solar panel. Then dalawang battery pack, isa para sa microcontroller, isa para sa motors. Parehas na 3 series na lithium polymer batteries. Then meron tayong microcontroller na Arduino Uno. Siya yung nagko-control ng logic nung system since automated trash compaction nga siya. Then ganun lang yung pinaka cover nung panel box. As dito naman yung opening para maipakita yung loob na gumagana yung pagbaba o pagtaas nung linear actuator. Ginawa ko na lang na nakamagnet yung cover para mas madali yung pag-attach tsaka pagtanggal. Bali snap on na lang siya. Then yan yung linear actuator. Connected siya sa scissor mechanism left and right. Then ito yung magko-compress na platform. Bale mas mainam kung magte-testing kayo is nasa flat area yung machine. Kasi ang tendency kapag nakatabing yung machine is yung gilid is tumatama dun sa may frame nung bin, kaya hindi tumataas or bumababa yung machine. Mag-overheat yung motor tsaka yung battery kapag ganun. Kaya watch out na lang kapag nagte-testing kayo. Tignan nyo kung nag-i-stuck sa may gilid yung mga scissor mechanism. Bali ang gagawin nyo lang kapag ganun, medyo hilain nyo ng pag ganun. Yan, gumagalaw naman yan. Tapos yung pinaka logic nung automatic trash compaction is kapag binuksan nyo yung cover, lalagay kayo ng basura dyan sa loob. Naglagay kayo ng basura dyan sa loob. Then kapag isasarado nyo siya, automatic na magko-compress na siya. Ayun. Pagkasagad niya, mag-stay siya ng ilang seconds para makompress, then babalik ulit siya sa original position.
pag binuksan mo ulit, lagay ng basura, close, ayun, magko-compress na naman siya. Stay, then babalik. Mas okay kung habang nagte-testing kayo is nakatanggal tong cover para nakikita nyo kung sakali mang mag-stack up itong scissor mechanism. Iwasan nyo na mag-stack up yung mechanism kasi mag-overheat tong tong DC motor, tsaka masisira yung battery. Yun lang. Tapos make sure lang kapag katapos yung gamitin yung machine is i-turn off nyo. And if matagal bago nyo gagamitin ulit, tanggalin nyo na lang yung mga battery. Be mindful na lang sa tamang pagkakalagay ulit kapag gagamitin nyo na. Bali, lalagyan ko yan ng sign ng plus minus para hindi kayo malito. Ayun, charging pa rin yung device. Charging pa rin yung battery. Kahit nasa lilim yung ating solar panel. Nasa lilim yan.